Ipinagtibay ng Korte Suprema ang kanilang desisyon na nagdedeklarang unconstitutional o labag sa saligang batas ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayan. Ito yung July Oo nga, medyo 2025. frustrated itong ating Senate President na si Tito Soto dahil sabi niya ay gusto niya sanang matuloy itong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte nang wala nang isinasampang bago pang impeachment complaint doon sa mababang kapulungan. Kung nagdesisyon lang sana ang Korte Suprema ng pabor sa mga petitioner yung nag-file ng motion for reconsideration, sana ay dudukutin lang sana yung files doon sa archives. Okay. At ang impeachment complaint ay magpo-proceed na. Pero hindi ganun ang nangyari. Kaya itong si Tito Soto ay talagang nagkaroon ng parang puna o naging kritiko siya sa desisyon ng ating Korte Suprema. Hindi daw niya gusto dahil parang lumalabas. Nalulungkot daw siya sa mga student of law and law professor sapagkat dito sa desisyon ng Korte Suprema para daw nagkaroon lamang ng isang tinatawag na judicial legislation. Ayan. Pero kasi kaya partner, nagkaroon siya ng serious. Constitutional critic. Si critic. Pero kasi partner, ayon sa ating report nga ang sinasabi ng Supreme Court, labag sa saligang batas, yung hindi agad nila, 'di ba, inaksyonan yung unang 3 impeachment complaint at ang pagpasa ng ika-4 na reklamo. Yun ang kanilang kasi sabi naman kasi ni Tito Soto kanina sa kanyang paliwanag, wala naman kasing sinasabing maliwanag na patakaran sa impeachment kung kailan talaga nag-uumpisa yung pag-initiate ng isang complaint. Pero siguro hindi naalala ni Tito Soto na meron ng desisyon ng Korte Suprema kung kailan din initiated ang isang reklamo sa isang impeachable official. Doon sa kaso ni Francisco versus House of Representatives, sinasabi kasi doon na the impeachment complaint is deemed initiated once it is referred to the Committee on Justice. Ayun. So, pero ang punto kanina ni Tito Soto ay nagkaroon daw ng judicial legislation, which means that when the court under the guise of interpreting the law actually creates rules or new rules or requirements that are not explicitly written in the Constitution or the law. Yun ang sinasabi niya. So, hindi naman daw kasi malinaw yung patakaran at dapat nagkaroon daw ng overreach dito, no? Nagkaroon ng kumbaga parang nagkaroon ng interference. Sa aking pagkakaintindi, gusto sabihin Tito Soto, parang nagkaroon ng interference. Sa amin itong, kumbaga, baluarte namin to eh. Parang may nakikialam sa amin. Wala naman sinasabi ang batas na ganyan. Binigyan ng panibagong patakaran, rules or requirements pagdating sa impeachment process. But then partner, ito yung naging proseso nga. Ang sabi nga ni Attorney Camille Ting, nilabag ng naging proseso ang 1-year bar rule na inihain sa ika-4 na impeachment complaint. So what will happen na ngayon, partner? Wala na. This is already before the decision of the Supreme Court that is considered as the decision pending the motion for reconsideration. At that time, post lahat yung impeachment proceedings against the Vice President. But this time that there is already a decision by the Supreme Court, the impeachment complaint against the Vice President Sara Duterte is already dead. Talagang with finality yan. Sementado na yung nicho. Hindi mo na pwedeng buksan yan. Kung gusto mong demanda, si Vice, magsampa ka uli ng reklamo sa House of Representatives. So anong kanta doon na lang? Maala-ala mo kaya na lang. Ano ba ang magandang kanta dyan? No? Goodbye! Yan, maganda. Okay. To see you go. Pero partner, so ngayon, ito na, February na sa Sunday. So, kailangan ang Kongreso, meron na naman silang panibagong impeachment complaint.
Yeah, kung merong gusto magsampa ng panibagong impeachment complaint against the Vice The Vice President, they are President. all free Mm-mm. no to file a new impeachment complaint Complaint. starting February 6 Oo. this year. Oo. Dahil the one-year bar rule is already lifted, Mm-mm. then anyone can file. Kaya lang ang inaalala ko dito, baka mamaya mag-ala Attorney Lozano, natatandaan ba yun? Oo, attorney. Panahon ni President Macapagal Arroyo na kung Mm. saan para lamang harangin yung mga kritiko at kalaban ni Gloria Macapagal Arroyo during Mm-mm. her term ay madaling araw pa lang yata nakapila na doon sa House of Representatives at Mm-mm. magsasampa ng walang kakwenta-kwentang impeachment Impeachment. complaint Oho. laban sa presidente. Siyempre, yung mga talaga nagpe-prepare ng magandang reklamo Oo, impeachment ay complaint. mauunahan at Mm-mm. umaandar yung one-year bar rule Oo. na kung saan kasi kontrolado nga ng dating presidente ang Mm-mm. Kongreso. Pag naisampa na ni Atty. Lozano yung impeachment complaint, Oh. patay na, hindi na makakilos yung mga kalaban ni GMA. So siguro dito Oo. dapat mag-define sila ng mga bagong patakaran na Mm-mm. kapag nakita pa lamang doon sa Office of the Secretary General na Mm. bogus yung complaint o walang Walang kakwenta-kwenta kwenta. na Oo. isinampa lamang, sinumiti lamang sa Secretary Oo. General upang magkaroon ng technicality no Mm-mm. pagdating doon sa mga submission of the next yung mga susunod na reklamo ay Mm-mm. dapat hindi ito i-consider na agad na i-refer kaagad sa Office of the Speaker, rather sa Mm. Secretary General. Pag pinatay niya na doon dahil Oo. walang sustansya, hindi yan considered file. Or pwede rin sabihin ng Office of the Secretary General, Oo. pag nakita niya, ni-review, ni-evaluate, pero nakita niya na sa palagay pa lang niya, talagang ito hindi papasa sa ano to sa Mm-mm. Justice Committee, Committee. i-reject mo na to. Yun lang, Something no, like that. Para attorney. hindi Oo. nagugulo Oo. kasi madaming instances in the past Mm-mm. where the allies of the incumbent president will file an Mm-mm. impeachment complaint Complaint. that does not meet the standards of the Committee on Justice. Tapos Oo. nakakapunta pa rin doon sa Committee on Justice. Kaya nandiyan Mm-mm. dyan ang Secretary General. I think it's about time that the Secretary General General, yeah. must be given an authority Mm-mm. to check, evaluate, and decide Mm-mm. outright doon pa lang sa opisina niya kung makikita niya Oo. na, teka muna yung Tama. basic requirements. Pagdating sa basic requirements, yung basic requirements hindi mo na Mm-mm. na-meet ba't mo pa ito ipapasa sa office Tama. ni, Oo. The speaker. ni speaker. Dito Oo. pa lang patay na sa akin to. Oo. Wag Yung nang hayaan, partner. They, Tapos, they they have the masala na. opportunity now to create a new rule, Mm-mm. or new rules or requirements, para pagandahin ang flow of Mm-mm. the impeachment process in the House of Representatives. Kasi actually maraming loopholes Mm. Napakaraming loopholes. Ito ba yung kahalintulad na nangyari o dapat ginawa before, partner, sa ganitong... Hindi, kasi naman dito sa impeachment naman ni Vice President Sara last year, Mm-mm. ang nangyari naman dito kasi yung sa second mode of filing an impeachment complaint, yung tinatawag natin express lane Oo. impeachment process, na Mm-mm. kung saan sinampa to with 1/3 signatures of the House of Of Representatives. Representatives. Mm-mm. Naisang pa kagad ang komentaryo dito ng Korte Suprema, hindi nyo Oo. pwedeng gawain yan. Bakit? Oo. Hindi nyo man lang binigyan ng kopya ang Vice Presidente doon sa mga pinirmahan ninyong Mm-mm. reklamo, yung mga pumirmang more than 1/3 dyan sa impeachment complaint. Mm-mm. Ang ginawa ninyo ay miski hindi nakita ng nirereklamo yung ebidensya at Oo. mga papeles tungkol sa impeachment ay biglaan nyo na lamang ipinasa sa Senado. Oo. Sabi ng Korte Suprema, hindi pwede yan sapagkat you are already violating the principle of the due process of law. Correct. Mm-mm. Everybody is entitled to due process. Much more ang involved dito is the Vice President, which is correct naman. Mm-mm. Kasi sa first mode of filing an impeachment complaint,
walang hearing dito signature na kagad, express Oo. niya Pag nakuha ko yung pirma ng 1/3 or more Okay than na. 1/3 Oo. signatures, diretso kagad yan sa Senate. Mm. Kasi yung second mode kasi, doon walang problema. Oo. Because of the fact na pagka-refer niya sa speaker as endorsed by any member of the House of Representatives, ay ire-refer yan from the plenary to the Committee on Justice, and then the Committee on Justice will try to determine if there is sufficiency in form, Oo. sufficiency in substance, and after that Oh. ay i-require nila yung impeachable official to appear before the Committee on Justice, and if the president or the vice president refuses to appear, then he may authorize someone to represent him in the Committee on Justice. And Justice. normally yan, hindi aatin ng presidente or vice presidente, magpapadala yan ng representative sa Kamara de Representante upang i-represent siya during the hearing. Yan, at kasi tactical move yan on the part of the impeached official, dahil aalamin niya muna kung ano yung mga ibinibintang at ebidensya laban sa kanya. At pag nakita niya na lahat ng ebidensya during the Committee on Justice hearing, doon tayo maglabanan sa impeachment trial court, at doon ko kukontrahin lahat yung ipinakita mong ebidensya doon sa Committee on Justice. Yun ang magaling doon. At posible bang sa panibago impeachment complaint kay Sara Duterte ay mangialam ulit ang Supreme Court at magdesisyon ulit pabor kay Duterte? Maruno Reyna, attorney and Ms. Jen, pwede po pang gamitin yung ibinasurang impeachment case sa panibagong impeachment kay VP? Ang ano sa tingin ngayon lang ba alam ang Supreme Court sa mga impeachment ni Sara? Nagtatanong lang po kasi dating mga impeachment wala po kung naalala na ang Supreme Court ay nakialam. Sabi ni Maylene, Ma'am Jen, attorney, bakit po since 2017 pa hindi naglalabas ng SALN ang mga justice? Ayan, ang mga komento ng ating mga kayubi. Lahat naman ng usapin sa hukuman, kapag nagkakaroon ng question of law and question of fact, pag pinagsama question of law in particular, ay yan ay isinusubmite sa ating Korte Suprema, lalo na kung ito ay may kinalaman sa impeachment. So definitely, kung sa pangalawang pagkakataon ay may nagsampa ng reklamo laban sa Vice Presidente, Yes, at attorney. nagkamali na naman Naku, ang House of Representatives in the interpretation of the law, Mm-mm. then someone may file a petition again to the Supreme Court questioning the proper application of the law. Something like that. So, patuloy yan. Habang nakakakita sila ng puna sa the way they interpret the law, sampa yan ang petisyon sa Korte Suprema. Okay, very clear yan. Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law, know your rights.